May bumisita nga pala sa atin farm. At ito na din yung pangatlong training ni Kalo. Patagal ng patagal ay gumagaling na ho magtrabahong bukid si Kalo. Dahil ho sa lakas ng hangin, tinangay ho yung aking mga bobor at ay buti na lang ay akin pang nakita yung iba at meron ho akong isang nawawala. Ay sa pagkakalaki ng mga huling tilapia, akin na din hong pinanghat yung aking nahuling tilapia. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa akin buhay probinsya. Dumating na pala yung aking gimbal stabilizer. Dahil magtataniman na ay magiging busy na kami din sa farm. Kaya napabili na ako nito, kaya kahit ako'y nagsosolo maman daw, ay meron akong taga-video na susunod sa akin. Medyo may kalakasan pa rin yung hangin na amihan mga katrops. Yung tubig ay pa high tide, low tide, minsan tataas ng mataas at mai-stuck na. Habang pala tayo nagkakape mga katrops, ay may dumating tayong bisita na taga Santa Cruz, Laguna. Kaya napapasyal na dito sa ating farm. Kaya pagkaakyat nila, agad-agad ko silang pinagtimpla ng ating kaping itim. Yung ibaba ay hindi ko pa malinis kasi nag-high tide pa rin. Minsan ay umi-stock pa ang tubig, kaya pag umangat ay nagkakaroon pa ulit ng putik. Kaya pag malayo na ho yung low tide, saka kami maglilinis, ay akin ho yung i-sprayan ng tubig para mawala yung mga putik sa ibaba. Nagkwentuhan lang muna kami, tapos maya lang ay uuwi na sila pa Santa Cruz, Laguna. Nagpicture lang saglit. Buti ay maganda ang panahon ngayon. Bali ito nga pala si Kalo mga troops, ay amin ho yan tinetraining para magtrabaho na sa bukid. Unang training niya ay sasakyan ho siya para masanay siya na meron ng sumasakay. At pagka okay na siyang sakyan mga katrops at sanay na siya, ay amin naman siyang pababatakan ng paragos. Ayaw pa niyang hatakin dahil medyo mabigat yata at nakasakay ako, kaya bumaba muna ako at paikutin muna si Kalo ng ilang ikot bago ako sasakay mamaya para masanay din. Dahil unang beses pa lang siya sinabitan, medyo nakikiliti pa siya sa kanyang batok, kaya yung kanyang lakad ay pupunta sa kanan, sa kaliwa, minsan diretso, hindi malaman kung saan ang punta. Nang makailang ikot na si Kalo na walang sakay, maya lang ay sasakay na ako para masanay si Kalo sa pagbatak na merong hong sakay or mabigat or may puwersa. Medyo umambon at umulan pa nga ngayon mga katrops. Kanina kasi ay maganda ang panahon. Dahil bago pa lang si Kalo masasabitan, ayan, magkakapit talaga tayo ng mabuti para hindi tayo malaglag. Baka mamaya kasi ay magtantatakbo si Kalo. Kung napapansin nyo, ang lakad di Kalo ay hindi pa diretso kasi hindi pa ho siya masyadong sanay. Mga ilang araw at ilang batak pa diyan ay masasanay din yan. Si Carla kasi ay kaanak pala, ang bawal pa siyang gamitin o sabitan sa pagtatrabahong bukid. Kaya biglaan si Kalo ay napag-training na. Ang unang training ay pagsakay kay Kalo, pangalawa naman ay pagbatak or pagsabit, ang pangatlo naman ay sasabitan na siya ng araro. Kung napapansin nyo ng sinakyan ni Itay ay ayos na si Kalo, ay sanay na sa pagsakay. Pag may sumakay pala. Pumasyal din pala yung ating tropa mga katrops habang umuulan, buti na lang ay may dala siyang kapote, kaya akin siyang sinama sa pamamandaw. Kaso laang ay kakaunti ang aming huli ngayon, 3 piraso. Pero okay na din yan mga katrops, pang ulam na din. Kinagabihan pala mga katrops ay sobrang lakas ng hangin, kaya nung pagpandaw ko kinabukasan ay nagsara na yung daan namin din sa lawa. Nag-usadan kasi yung mga damo sa water lily, kaya yan wala kaming dadaanan. Yung ibang boborat ko ay hinanap ko pa kasi naiba ho siya ng pwesto. Bali yung isa ay nawawala, yung isa ay nakita ko. Ay hayaan ko na lang muna yung isa kung makikita ko pa. Hindi ko na kasi mahanap kung saan. Ay akin na lang ho siguro paliliparan ng drone kung makikita ko. Kung makakasilip ka, ay pag natabunan na, ay panigurado ay hindi ko na mahanap yun. Mawawala at masisira na yan doon. Pala paglampas mo sa water lily, yan na yung labas ng lawa ay sa pagkakalakas ng alon. Mahina pa akong permeseba pero sa akin ay malakas na yan kasi yung aking bangka ay maliit lang. Pag pinasok ko yung ganyang kalakas ang alon ay talaga naman ay baka ako'y maligo. Okay lang sana kung ako'y mahuhulog sa lawa. Wag lang lulubog yung aking bangka, ay panigurado dun ako mahirapan maghanap. Sobrang napagod ako kaya napahigop na masarap na mainit na kaping itim. Nawala kasi yung daan kaya talagang nabuhos yung lakas na ubos sa paggawa ng bagong daan or pagdaan sa bagong daan. Na makapagpahinga at matapos na magkape, ayan, umuwi na ako sa kubo para makapagluto na ng amin pananghalian. Yan pala si Ka Edgar, ayan, naman daw din siya. Tara, tignan natin yung kanyang huli. Nung masilip ko yung kanyang huli, ay sa pagkakaganda at pagkakalaki mga papla, ay ang lalaki nung nahuli niyang tilapia, ay pagkakasarap naman yung iihaw sa kagatan. Pag ganyang kalalaki ang tilapia na inyong nahuhuli mga katrops, ay anong luto ho ang inyong ginagawa? Ay inyong i-comment dyan sa comment section na mailuto ko din. Ayan yung gustong gusto kong mahuli, yung ganyang kalaki pero nakahuli naman na ako ng kalahating kilo saka 3/4. Malay mo sa susunod makahuli na tayo ng ganyan. Di paniguradong iihaw natin yan. Alam nyo ba mga katrops, sa pagkakasarap naman ho talaga ng mga nahuhuli namin din sa aming
aming lawa sa Lumban, Laguna. Kaya pag may nahuhuli ka pauwi pa lang, ay nag-iisip ka na kung anong luto ang iyong gagawin. Dahil napaibig ako sa sampalok, kay akin ho siyang ipapangat. Dalawang klase ho kasi yung pangat namin. Pangat ni Itay doon ho sa suka, ang pangat naman ni Inay ay dine sa sampalok. Kaya ang akin lulutuhin yung pangat ni Inay sa sampalok. Kung anong available lang din sa amin farm, yun lang muna yung aking ilalagay. Mamahal kasi ng gulay ngayon, kaya yan muna yung ating lalagay. Papalit natin sa siling panigang ang siling ilabyo, lalagyan natin ng bunga at saka ng kanyang dahon. Dahil may bunga yung aking ampalaya, kahit ganyan maliit, ay atin na ho siyang ilalagay sa ating pangat. Napakasarap po niyang ampalaya, lalo na kung papalayain mo yung taong mahal mo na hindi ka naman mahal. Ay, pero lang Ito pala yung nahuli ko kanina, tilapia at saka ho gurame. Inuwi ko na din yung gurame para maipangat at maiulam mamayang gabi. Tara, samahan niyo ako magluto ng pangat. Naglagay na ako ng sampalok, nilagyan ko ho ng sibuyas. Naglagay na din ako ng siling ilabyo saka nung talbos niya. Patis, kaunting langis, paminta at saka ho pampalasa. Ilalagay ko na din ho yung ampalaya. Ilalagay din ako ng kaunting asin. Tapos tubig, pansabaw natin. Kaunti lang, yung sakto lang, yung lubog, yung ating mga tilapia. Pag kasi napadami yung kanyang sabaw, ay sinigang na, kaya kaunti lang para pangat. Tapos babaliktaran natin ng isang baliktad yung tilapia para maluto. Akin lang ho yung pakukuluin hanggang sa maluto yung tilapia at lumabas yung katas ng sampalok. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ko ho ngayon pananghalian ay pangat na tilapia, fresh from the lake. Pag sobrang pagod ka talaga sa trabaho din sa bukid mga katrops, lalo kanina ay nagsara nga yung daan kaya sobrang napagod ako. Ang masarap ulamin yung may sabaw. At dahil may huli naman akong tilapia ay napaibig nang magluto ng pangat sa sampalok. Sakto ay may stock pa akong patis labo, masarap na sausawan. Lalagyan mo lang yun ng siling ilabyo ay mapapagana ka na sa pagkain. Tapos meron pang masarap na ampalaya. Yung gusto ko sa ampalaya, yung nalalasahan ko, yung pait niya. Kaya pag nagluluto ako ng ginisang ampalaya ay talagang lasa ko yung pait. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!